Hello mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat at nasa ika-29 na araw na tayo sa buwan ng Oktubre 2024. Narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring Karmelita. Saan ba mahalin tulad ang paghahari ng Diyos? Napakandang pagnilaya natin ito. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 13, versikulo 18 hanggang 21. Sinabi dito ni Jesus, saan ba mahalan tulad ang paghahari ng Diyos? Kagaya ito ng isang butil ng mustasa, na kung itanim mo ay at tumubo, lalaki ito na kahit yung mga ibon ay makadapo sa kanyang sanga. Sabi niya, para itong pampatubo, pampaalsa na ginamit sa tinapay. At makita natin na kung tumubo ito, napakaganda ng kanyang mukha, napakaganda ng finished product, no? At ang nilalagay na patubo doon, pampaalsa, ay kaunti lang. Makita din natin sa butil ng mustasa, ito yung pinakamaliit na butil. Ngunit kung ito ay itatanim at tumubo, tumataas ito na parang kahoy, na kahit yung mga ibon ay makadapo sa kanyang mga sanga. So ibig sabihin, kung titingnan natin na ang paghahari ng Diyos ay magsisimula sa bawat isa sa atin sa napakasimple at napakaliit na gawain, ang paggawa ng kabutihan. Ang Panginoon ay hindi nag-i-expect or umaasa sa ating lahat na gumawa ng napakalaking gawain. No? Kahit kaunti lang, yung mga maliliit, yung parang sinasabi natin palagi na kahit yung pagpulot lang ng basura, yung pakikinig, yung pagbigay ng pagkain sa mga nagugutom, yung paghugas ng plato, yung pagsasaing, yung pagluluto ng ulam, yan ay napakasimple at napaka-basic. At ang bunga ng mga ginagawa natin, halimbawa sa pagluto lang ng pagkain, mabubusog ang lahat. Mula sa maliit at napakasimpleng gawain, napakaganda ng pwede niyang maidulot sa mga taong makatanggap nito. Gaya ng isang butil ng mustasa, maliit nga, ngunit kung ito ay tumubo at lumaki, maraming mga ibon ang makadapo sa kanyang sanga. Yung pampaalsa, maliit lang ang nilalagay, ngunit pag ilagay mo ito sa harina, sa tinapay, kung ito ay lalaki, marami ang makakain. Kaya siguro mga kapatid, diyan sa bahaging yan, pagnilayan natin ng mabuti kung paano tayo maging instrumento ng paghahari ng Diyos. Kung paano natin maipadama ang paghahari ng Diyos sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga kabutihang ating ginawa at gagawin pa. Amen? Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging instrumento ng iyong paghahari, na madama namin at maipadama ang iyong kabutihan araw-araw. Amen.